Hello, magandang araw sa inyo lahat, mga kalatigo. Kamusta kayo? Ito, nag-live tayo. Kamusta lamang tayo, magbalitaan, update sa mga nangyayari sa ating bansa. At siyempre, kinakamusta namin kayo, yung ating mga viewers, mga followers around the world. Kamusta ho kayo? Tayo po ngayon ay live sa ating Facebook page, ang Latigo News TV at ang Mario Batigas Opinion. Siyempre, itong inyong kaibigan, ang inyong kalatigo, Mario Batigas po. Kamusta kayo? Mag-comment nga po kayo dyan at para tayo naman magkamustahan, pag-usapan natin ang mga latest na balita dito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. At shout out sa mga followers natin sa Latigo News TV, Mario Batigas Opinion, at Latigo News TV sa YouTube at sa Facebook. Shout out kay Eleanor Minora ng Japan, kay Don Roberto Mampatsato mula din dyan sa Japan. Gayon din kay Benny Galos mula din dyan sa Japan. Kay Sinaida Kudu, Mary Jean Ito, minsan, kamusta dyan? Japan, baka next week nandiyan kami. At kay Teresita Yaginuma. Shout out din kay Ma'am Mel Vlogs, shout out. At pakishare po itong ating live. Kamustahan lamang po tayo. Kamusta, Ma'am Mel Vlogs? Siya pala ngayon ay nasa Pilipinas na. Shout out sa'yo, Ma'am. Shout out din kay Ma'am Peli Ritualo Espejo ng Australia. Kay Ma'am Orchid Mong ng Australia. Shout out. Kay Herminia Batigas ng Canada. Shout out. At mag-comment kayo. Ano bang balita ang latest na gusto nyo pag-usapan natin? Ayan. Kamusta kayo sa ating mga kababayan around the world, sa Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Japan, USA, UK, Israel, kung saan-saan pa ng mga bansa. No? Shout po sa inyong lahat. At meron lamang nag-comment. Yan, si Sir Quinton Gonzales, shout out sa iyo. Yan, yan lamang tayo, muling nagbabalik sa ating live. Pero kahapon, nag-live tayo saglit. Pinag-usapan natin ang isa sa mga mainit na issue, yung mga pinupukol na mga unverified news patungkol kay yung paninira kay Presidenta BBM. Isa yan sa ating tinalakay kahapon na kung saan ay binigyan natin linaw yung mga issue na yan. Kaya shout out po sa inyong lahat. Hindi po tayo masyadong pakakahaba. Tayo lamang muna ay nangangamusta nag-hatid sa inyo ng mga magandang balita. Ayan, shout out din kay Helen Batigas. Shout out, Mami. Nanonood siya mula dyan sa sa kanyang opisina. Nandito tayo ngayon sa opisina ko, dito sa aming studio, nandito kami ngayon. Hindi naman tayo pumasok doon sa loob, hindi dito lamang tayo sa labas. At yung mga staff natin nandiyan sa labas, ay nakikibalita lamang po kami sa inyo. Kamusta ho kayo? Mag-comment naman kayo at para naman tungkol sa mga balita, anong gusto niyong balita pag-usapan natin at aking hihimayin at aking ipapaliwanag. Shout out sa mga daming nanonood 22 ang nanonood ngayon. Shout out po sa inyo lahat. Shout out dito po ako sa barangay. Dominic Litton Gonzales, Helen Batigas watching from BB3. Roger Josete. Roger Rosete. Ayan, kung sabi niya, shout out. Kamusta kayo sa mga kaibigan natin, na mga nakikinig at nanonood? Kamusta kayo? Mag-comment lamang po kayo at shout out ko ang inyong mga pangalan at siyempre babalitaan ko kayo ng mga latest na balita. So sa mga tinalakay natin kahapon, ito ngayong alam mo, sa totoo lang, ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay patuloy sa pagtatrabaho upang maiangat ang pamumuhay ng ating mga kababayang Pilipino. At siyempre, yung mga investor natin ngayon, parami na parami. At talagang matatag ang ating ekonomiya. Ngayon, kung kayo tatanungin ko,
bukod doon sa sinasabing paninira kay President BBM, di umano, ay may pulburon na issue, pulburon video, hindi ho napapatunayan yan mga kababayan. Yan ay mga exaggerated na mga balita. Ito ang tatalakayin natin mga kababayan. Mag-comment lamang po kayo. Ngayon, meron ho ngayong umiikot na mga leaders na sabihin na nating mga proponent ng charter change. Kayo po ba ay pabor na umirma sa isang manifesto na sinasabing itong papel na ito, pag pumirma kayo, ay ito'y patungkol sa charter change? Kayo ba ay pumapabor na baguhin ang ating 1987 Constitution? Kabilang na rin dyan ang pagpapalawig sa termino ng mga nanunungkulan sa gobyerno, lalo na ang mayor, congressman, governor, maaaring maging mga senador. Payag ba kayo? Kasi maraming mga espekulasyon na nagbaba ng budget, no, ang national government di umano ng bilyong pisong pondo para dito sa charter change. At may mga umiikot ngayon sa mga barangay na sinasabi nila na pipirma lamang kayo, meron kayong ayuda, no? May sinasabi pang 100 pesos per pirma para doon sa charter change, no? Meron naman nagsasabi na ito'y ayuda, kailangan nyo pirmahan ito upang nang sa ganun matanggap yung ayuda, pero yun pala ay form na pinapipirmahan para sa charter change. Yan, ano ba sa tingin nyo? Payag ba kayo na pumirma na mapapil na yan na sinasabing may kapalit na biyaya, no? Food assistance. At payag din ba kayo na baguhin na natin ang ating 1987 Constitution, mga kababayan? Kabilang dyan sa isinusulong nito mga proponent na ito na magkaroon ng charter change ay palawigin ang termino ng mga nanunungkulan sa gobyerno, magmula sa mayor, congressman, senador, gobernador muna, senador. No, ano sa tingin niyo? Pero ito malinaw ha mga kababayan, walang masamang tanggapin nyo kung ano man ang klaseng ayuda sapagkat sabi nga na DSWD wala silang kinalaman doon sa ibinibigay na budget para pumirma ang ating mga kababayan sa sinasabing charter change. Malinaw po yan ha. Hindi ho, wala hong kinalaman ang DSWD upang ang ating mga kababayan ay alukin ng pera para pumirma sa charter change. Ang serbisyo ng DSWD, kahit ho walang pinipirmahan ng ating mga kababayan, basta kayo ay mahirap, makakarating sa inyo ang tulong ng gobyerno o ng DSWD. So malinaw po yan, maging mapanuri lamang po kayo sa inyong pipirmahan na mga papeles. Kung ito ba ay tungkol sa charter change, tanungin nyo muna kasi may mga form yan. Baka mamaya tungkol na yun sa charter change. Pero may kapalit naman ito mga disadvantage nitong charter change. Una, ang disadvantage yan, kapag may gusto kayong palitan na nanunungkulan sa gobyerno, ay hindi nyo muna mapapalitan sapagkat mapapalawig ang kanilang termino. No? Babaguhin ang saligang batas ang 1987 Constitution at palalawigin ang kanilang termino sa halip na 3 terms ay pwedeng gawing 5 years. Ano? Pwedeng gawing 5 years tapos 3 consecutive term. Pwedeng mangyaring ganyan. Pwede rin i-postpone ang eleksyon sa darating na May 2025 mga kababayan. Kaya ang tanong ko sa inyo, mag-comment kayo. Pabor ba kayo na baguhin natin ang ating saligang batas o ang 1987 Constitution? Yan ha. Shout out Ma'am Pat Sato. Ay, basahin natin. Gamitan natin ang larga vista. Ayan.
Huwag basta-basta pipirma. Yan. Si Ma'am Patsato. Kamusta, ma'am? Mula dyan sa Japan. No? Huwag basta-basta pipirma kasi yun na nga, sinasabi nila, baka mamaya, yan pala ay hindi pala yan kumbaga hindi sapat eh, no? Yan pala nililin lang na kayo tungkol pala yan sa charter change. Kailangan ipaliwanag sa inyo kung ano ba yung pinipirmahan nyo. Kung yan ba talaga yung ayuda, okay, mas magandang tanggapin yung ayuda ng DSWD na walang kapalit na pirma ng charter change, mga kababayan. So mag-comment nga po kayo dyan. Pabor po ba kayo na baguhin na natin ang ating 1987 Constitution? Palalawigin ang termino ng mga politiko, number 1. Number 2, nakasaad din sa 1987 Constitution yung party list system na sa ating bansa. Kayo ba ay pabor na i-abolish na ang party list system sa ating bansa? Kasi alam mo, shout out Ma'am Eleanor Minora ng Japan. Yan. See you there next week. Nandiyan tayo sa sa Japan, ano? Kay Ma'am Patsato, Don Roberto, shout out. Yan, Eleanor Minora, Benny Galos, Sinaida Kudo, mga taga-Japan po yan. Mergin Ito, pinsan, kamusta? Yan. Teresita Yaginuma, shout out din. Yan, kay Ma'am Pele Ritualo Espejo ng Australia. Orchid Mog na Australia, shout out sa inyo. Herminia Batigas ng Canada, shout out. So, yun, ang tanong natin, mga kababayan, pabor ba kayo na palitan ang 1987 Constitution? Magkakaroon ng revision yan ng 1987 Constitution. Kabilang sa kanilang pinaplano ay palawigin ang termino ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno, mayor, congressman, senador, gobernador, yan. O kung magtatagumpay itong charter change na ito, kasi kailangan, pag nakakuha sila ng sapat na pirma ng ating mga kababayan, ay isusulong na ang charter change. Maaring Constitutional Convention, na isa pa, CONASE, Constitutional Assembly, no? So, yan, parehong magastos yan, yung mga proseso na yan. Pero, ganun pa man, sana, huwag kayong paluloko, no? Shout out sa napakaraming nanonood sa atin. Live po tayo sa Mario Batigas Opinion at sa Latigo News TV page. Yung mga sa ating Mario Batigas Opinion, ano, mag-comment lamang po kayo dyan. Salamat sa inyong panonood. Pag tayo nag-upload dyan, inaabot ng 100,000 yung ating views dyan. So, sana manood kayo lagi at huwag nyo kaming iiwanan dito sa ating page. Ano? Yan, Ma'am Patsato, okay lang naman. Okay lang naman baguhin ang 1987 Constitution. Well, may katwiran ka. Kung ako, pwede rin naman. Una siguro, yung party list system na yan, gusto ko rin talaga na alisin na lang yan dahil pampapabigat lang yan sa ating pondo ng ating gobyerno. Sapat na magkaroon ng congressman sa bawat distrito. Pero yung party list na yan, nagagamit ng mayayaman ng party list. Hindi naman talaga sila marginalized, pero sila ay nandyan, tumatakbo para bigyan ng proteksyon ng kanilang mga negosyo. No, sabi ni Ma'am Patsato, ayan, may butuhan na naman mangyayari. Sabi niya, party list, alisin na yan. Sabi ni Ma'am Patsato mula sa Japan. Eleanor Minora ng Japan, yan, okay. See you next week. My friend, Eleanor Minora, no? Palagay ko, ano bang ano yan? May mga beer ba dyan? Yung Japanese beer? May mga pulutan ba dyan? Meron bang kambing dyan? Ayan. So, yon sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon dito sa mga kababayan natin sa Pilipinas, pwede naman magkaroon ng charter change. Ako pabor din naman. Yung party list system, ano, maraming may gusto na alisin talaga yan Sabi niya, patawa sa Eleanor Minora ng Japan, no? Gusto ko rin talaga alisin niya kasi, alam mo, naaabuso ang
sabihin na natin ang batas ng 1987 Constitution, dahil kahit hindi naman marginalized, alam niyo pag sinabing marginalized, hindi ka naman talaga representante ng mahihirap, pero tatakbo kang party list, ipaparegister mo sa Commission on Election, ito naman ang COMELEC, basta maayos ang kasunduan, okay na, tanggap na. Kahit the security guard, party list, well, walang masama. Kung talagang yung tumakbong security guard representative, yung nominee, ay talagang gwardya, payag tayo. Yan ay tunay na marginalized. Kumbaga, galing sa sektor ng mga gwardya. Okay yan. Halimbawa, tulad ni One Rider, party list. Okay yan, dahil pinagtatanggol niya yung mga riders, ano? Yung mga motorcycle, yung mga motor ba. So, okay yun. Pero pagka yung halimbawa, yung mga party list ng mayayaman na yan, nako, ay hindi yan marginalized eh. Mga negosyante yan, ano ba mapangalan ng ano ngayon? Wala akong masyadong hawak na listahan ng mga party list na yan. Ang dami po niyan, mga kababayan. Karamihan dyan, mga bilyonaryo. Halimbawa, ako Bicol party list. Pag sinabi mo ako Bicol party list, hindi naman nagre-represent, hindi naman tumutukoy sa isang mga organization or mahihirap, no? So maraming mga party list na talagang mas malakas ka sa COMELEC, basta ayos ang pagbigay mo, ay okay na. Ganyan nangyayari sa ating ngayon. Kaya sana nga sa ating Commission on Election, sir, sana yung Smartmatic, wag na po ninyong tanggapin yan. Yan ho ay na-disqualified na, hindi na pwedeng sumali sa bidding yan. So yan, oops, nawala yung internet eh. Kaya sabi ko, yung mga nandun yung computer doon sa labas, tatlo, sabi ko, stop nyo muna para hindi tayo mawala ng internet. Yan, okay na. Kamusta ba yung audio ko, Mapat? So maganda yung tinatalakay natin, yung sa Constitution, yung pag-revise ng 1987 Constitution, meron kasi ngayong CHA or Charter Change. Well, sabi nga ni Mapatsato, thank you Mapatsato mula sa Japan, sabi nga niya, huwag basta-basta pipirma. No? Basta alamin muna kung ano yung klase pinipirmahan na yan. Baka mamaya, hindi pala yan para doon sa inyong pinipirmahan. Wala namang masama na yung ating mga kababayan ay tumanggap ng food assistance gaya na sinasabi ng DSWD, sila ay walang kinalaman sa umiikot na mga form na pinipirmahan ng mga tao na may mga bayad, mga 100 pesos per barangay, ay sigurado na naman, milyon-milyon na naman yan. At yan na naman, yung charter change na yan, magagamit ng mga politiko sa kanilang pangampanya. Well, talagang ganon, dahil sila nakaupo. Pero sana naman, sa isama na ninyo, CHA, yung proponent ng CHA, isama na ninyo sa revisahin o i-repeal o palitan ng 1987 Constitution, ilang provision doon, ay yung party list system na yan. Kasi talaga namang nagagamit lamang yan ng mga bilyonaryo, ng mga negosyante na hindi naman talaga sila marginalized, hindi sila sektor ng mga grupo na kanilang nire-representa. Dapat, pag marginalized ka, halimbawa, yung representante ng mga katutubo, yun, pwede yun. Kailangan, tumakbo katutubo rin. Hindi pwede yung, ako Bicol party list. At tumatakbo dyan, mga bilyonaryo. Mga construction magnate. So, nabibigyan lamang ng proteksyon ang kanilang negosyo. Hindi talaga sila mga marginalized ng mga mahirap o mga representante ang ibig sabihin ng marginalized. So, yan, dapat silipin nating maigi yan. Yan. Shout out kay Ma'am Alicia Kapulong, long time no see, Ma'am, mula dyan sa ating Greece. Shout out po. At ito, magtutuloy-tuloy na tayo sa ating pagla-live. At ito, dito lamang ako nag-live sa
labas ng aking opisina, doon sa loob yung studio. So, tinry ko rin ito. So, ganun pa man, shout out sa inyo. Ma'am Pat Sato, mula dyan sa Japan, bakit sinisisi kay BBM? Yan, chacha na yan. Kay Gloria pa yan, chacha na yan. Yan ang sabi niya. Well, sabi ko nga ay talagang parang sinasabi nga dito, ano Ma'am Pat, may sinasabi pa na sinasabi nila si President BBM daw ang sa likod ng chacha. Well, para sa akin, hindi masama ang chacha. Basta may mga provision doon na dapat palitan. Yung party list system na yan, tanggalin na yan. Dahil yan nasasamantala ang pondo ng bayan. Isipin mo, meron na tayong congressman sa bawat distrito. Tapos meron pa tayong party list congressman. Yung pondo ng party list congressman na yan, ibigay na lang sa taong bayan yan. Ibigay na lang yan sa DSWD para makatulong ng mas marami pa, matulungan ng mas marami pang mamamayan. Wala naman sa yung mga party list system na yan hindi ko kabisado mga party list system, katulad halimbawa ng LPGMA party list system, LPGMA Marketer Association. Isang negosyante, isang mayamang negosyante ng LPG, naging party list din, naging congressman din, ay hindi naman sila mahirap. Sila ay mayayaman. So hindi sila representante ng mahirap. Dahil sila mga negosyante, mga supplier ng gasol, ng LPG. Sila ay may mga dambuhalang mga refilling plant. Sus marasib mga kababayan. So dapat matuto na po tayo sa susunod kung hindi man maisama itong party list system sa maabuli sa chacha na yan, wag na ho natin iboto yung mga party list na yan dahil kumbaga marami din naman talaga sa ating mga kababayan na hindi bumuboto ng party list kasi hindi naman nila lahat naiintindihan Iboto nyo na lang yung congressman sa iyong distrito. Yun na lang. Tapos kung itong charter change na ito, pag nagtagumpay ito, palagay ko kasama itong pagpapalawig sa termino ng mga nanunukulan ngayon, mayor, congressman, governor, senador, yan, malamang kabilang dyan. So mag-comment lamang kayo kung ilan sa tingin ninyo, pabor ba kayo? Ma'am Alicia Capulong mula dyan sa ating Greece, pabor ba kayo na magkaroon tayo ng charter change o pagbalangkas ng 1987 Constitution? Mag-react lamang po kayo at para malaman ng taong bayan kung mapursuhan natin ang inyong opinion. Yan. Shout out kay Eleanor Minura ng Japan, Don Roberto. Shout out sa iyo, partner. Yan, si Mergin ito, shout out. Teresita Yaginuma, shout out. Benny Galos, Celis Peña, hello po, magandang hapon, sabi niya. Yan, si kaibigan Roger Rosete, kamusta? Yan, shout out po sa inyong lahat. At salamat sa napakaraming nanonood ngayon na sabay-sabay tayong live sa Mario Batigas Opinion, pakipalo niyo po yon at sa ating page, ang Latigo News TV sa Facebook. Pakicomment lamang po para so ang ating main topic ngayon, charter change, makakatulong ba sa pamumuhay ng mga Pilipino? Yan ang una nating katanungan. Iyan din ang ating topic sa hapong ito, charter change. Gusto ba ng taong bayan magpalit ng ilang provision sa 1987 Constitution? Pabor ba kayo? Pangalawa, ang DSWD ay hindi nakikialam o nagbabudget sa pagpapapirma para magkaroon ng pagpapapirma ng charter change. So, iyan, basta sabi ng DSWD, kahit basta mahirap kayo, bibigyan kayo ng tulong ng DSWD. Yan kasi ang function ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Yan, Bel Ayala, Mariña, sila o pare. Shout out, Patrick Lloyd,
Happy New Year, sir. Ay, kamusta? Ma'am, Patrick Lloyd, kamusta kayo? Long time no see, long time no hear. At mula dyan sa London, kamusta? Malamig siguro dyan ngayon, ano? At long time no see, Patrick Lloyd, thank you. Sunod na mga araw, magtuloy-tuloy na tayo ng ating live para lagi tayong nakapaghatid ng mga balita sa inyo, mga latest na mga balita, para nang sa ganun ay lagi kayong nakakapanood ng mga sariwang balita at mga aganapan dito sa ating bansang minamahal na bansang Pilipinas. So nakarang araw, nung January 9, ay naging matagumpay ang isinagawang pagdiriwang ng kapistahan ng buong itim na Nazareno, kung saan ay nag-umpisa ito ng alas 4:44 ng madaling araw at natapos naman ng alas 7 ng gabi. Nakabalik agad ito sa yung andas sa Quiapo Church at walang nasaktan, ano? Talagang mabilis sa kasaysayan. After for so many years ay muli nagkaroon ng pagkakataon ng mga deboto na sumama sa parada ng itim na Nazareno, pumunta sa Quirino Grandstand, pabalik ng simbahan ng Quiapo, at napakabilis at walang nasaktan at tuwan-tuwa ang ating mga kababayang Pilipino. Well, dahil na rin yan sa magandang inilatag na seguridad at ng mga kapulisan sa NCRPO sa pamumuno ni Major General Jose Melencio Nartates, no? Congratulations kay General Major General Jose Melencio Nartates dahil walang nasaktan, walang na-aksidente o nagkaroon man ng sakitan, wala. Talagang ang inilatag na seguridad ng PNP ay talagang nakakahanga. Kaya saludo ang sambayan ng Pilipino sa kapulisan ng NCRPO. Yan, kamusta kayo? So maya-maya tayo magpapaalam na. Yan si Patrick Lloyd. Yes, malamig, ano? Malamig para talaga, no? So, palagay ko, yan lang muna ang ating topics. Shout out po sa inyong lahat. Patrick Lloyd, yan si Mierna Darisa Pailaga. Ay, ate, kamusta? Shout out sa iyo. Ate Mierna Darisa Pailaga. Yan, si Patrick Lloyd mula dyan sa London, Mampasato ng Japan. Eleanor Minora ng Japan, Bel Ayala Marinas, shout out din. Eleanor Minora ng Japan, sabi niya shout out, friend Mar, yan. Alicia Capulo ng Athens, Greece. Riton Gonzales, Mampasato, shout out. Don Roberto, Helen Batigas, Clinton Gonzales, Eleanor Minora ng Japan, si Pele Ritualo Espejo ng Australia, Orchid Mong ng Australia. Shout out po sa inyo lahat. At tayo muna ay magpapaalam muna tayo, mga kaibigan. Sa sunod na araw ay pakishare po itong ating live para dun sa ating tinalakay ay magkaroon naman ng ating mga kababayan ng kaalaman, awareness tungkol sa charter change, no? So sabi nga ni Mang Pasato, wag basta pipirma, titingnan kung anong pinipirmahan. Kung may ayuda, kung may bibigay, tanggapin, pero tingnan yung pinipirmahan. Sabi ni Lalong Minora ng Japan, antayin ko kayo. Thank you, my friend. Bel Ayala Marinas. Thank you, pares. Sa shout out. Yan. Shout out din kay Mare at sa mag-anak ko dyan, Mare. So, Mapasato, sa inyong lahat, ako muna ay magpapaalam na. Yan, bye sir. Ingat. Thank you, Mama Patrick Lloyd. Mabuhay tayo. Kamusta dyan sa UK, no? Sa London. Mabuhay kayo. Pagpalain po tayo ng kung may kapal. God bless us all. Ito ang inyong kalatigo, inyong kaibigan, Mario Batigas. Maraming salamat. Bye.